Ang blood moon o ang total lunar eclipse ay magaganap po ng March 3, 2026. Hindi po ito swerte mga madam, mga sir. Kaya dapat po mag-ingat tayo kapag tayo ay sumasalubong na o kapag nagaganap po ang blood moon. Ano nga ba ang po pwede ninyong gawin para maproteksyonan kayo laban sa mga volatile energies na po pwedeng makaapekto sa atin lahat? At ritual po na dapat ginagawa ninyo sa araw na to. Ito ang pinakamagandang panahon para gawin ito lalo na kung nasasadla ka sa iba't ibang uri ng kamalasan sa buhay. O kung meron kang gustong maalis or mabago, gawin mo sa araw na ito. Pag-uusapan po natin mamaya kung ano ang mga dapat na ginagawa ninyo sa araw po na nagaganap ang blood moon at ritual na dapat alam mo para kung nais mo itong gawin, alam mo kung paano mo gagawin at protection po na dapat ginagawa mo kapag nagaganap ang blood moon. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Malas po ang blood moon mga madam, mga sir, at ito po ay magaganap ng March 3, 2026. Kung kayo po sa area ninyo, matatanaw ninyo yung eclipse, makikita ninyo yung pagdilim ng paligid ninyo, huwag niyo pong titingnan yun mga madam, mga sir, kasi kung ikaw natatanaw mo yun, mas makukuha mo yung negative energies nito. Sa mga hindi makakatanaw nito, less po yung negative energies na makukuha mo dahil hindi mo naman natanaw yung pagdilim ng paligid. Mataas ang yin energies nito at grabing kamalasan o yung volatile energies po ang naidudulot niyan or makakapagdulot yan sa inyo ng mga volatile energies, lalong-lalo na ngayong Year of the Fire Horse na kung saan napakalakas po ng fire energies at pabago-bago ang mga enerhiya sa paligid. So, pag-ingatan po ang sarili. So, para po magkaroon tayo ng protection, mga madam, mga sir, bukod sa pag-iwas ninyo sa pagtingin sa eclipse po, ito po yung po pwedeng gawin sa tahanan natin. Ito ay tatagal lamang ng 24 hours. Maglagay ka sa tahanan mo kung saan mo po pwedeng mailagay ito. Kung may area ka sa living room, may area ka sa likod ng pinto, or kung saan man sa tahanan mo na nakalagay ito sa loob, doon mo ilagay po sa loob ng tahanan mo. Isang malaking lalagyan. Isang lalagyan po. So, ano man yung lalagyan na pwede mong itapon na pagkatapos gamitin, yun yung piliin mo. Kung meron kang mangkok dyan na hindi mo na gagamitin, lagyan mo ng asin. Kailangan po marami yung asin at lalagyan ng tubig, ilalagay yan sa area, sa loob ng tahanan mo. Kung saan yung area na po pwede mong ilagay yan, ilagay mo yan. Okay? So, kapag nailagay mo na yan sa tahanan mo, sa living room, o kung saan mo yan pwede ilagay, pwede po sa bedroom. Pwede, kung halimbawa po, doon ka naglalagay sa bedroom mo, maglagay ka niyan ng mangkok na may asin na may tubig sa bedroom mo habang nagaganap po yung blood moon. At March 3 po ang blood moon. March 4 po, itatapon mo yan sa lababo. Okay? Huwag mong itapon sa, halimbawa po, sarili mo yung property. Huwag mo itapon yan sa property mo. Yung negative energies mapupunta sa property mo. Okay? Tapon mo sa lababo para bumalik siya sa kung saan man tutuloy yung drain ng lababo ninyo. Palayo sa inyo yon. Kailangan po yung salt ninyo, ihanda nyo na ng March 2 pa lang po, maghanda ka na po ng salt at saka ng lalagyan na gagamitin mo. I-prepare mo na yan ng dyan sa area sa tahanan mo na kung saan mo yan po pwedeng ilagay. Para po pagdating ng March 3, nandyan na siya sa tahanan mo. Bakit po kailangan maglagay tayo niyan? Sa tuwing nagaganap ang eclipse, naglalagay talaga tayo ng pangontra. Pero iba po kasi yung eclipse ngayong
2026. Itong blood moon na ito mga madam, mga sir, iba to, matindi ang epekto nito. Kasi lahat ng negative energies ng 2026, palalakasin ito. Iba po ang blood moon. So, pupwede na magkaroon ng pagbabago na hindi natin inaasahan. Kapag natapos itong eclipse. So, ihanda natin yung mga pangontra po natin mga madam, mga sir, kasi hindi natin alam kung ano yung maidudulot ng blood moon sa energies na meron sa 2026. Okay? Ang tangi lang natin magagawa, yung mga area na mayroong matataas na negative energies, maglagay tayo ng cure doon para hindi mapalakas sa tahanan natin yun. 2026, bantayan ng South. Kasi po, nandyan yung 5 yellow at nandyan ang Tesul. So, pwedeng maglagay ng metal dyan, pwedeng maglagay ng salt cure. Ganon din sa North area. Okay? So, alam nyo na yan, mga madam, mga sir. Yan ang dapat na pinakababantayan ngayong 2026. Ganon din yung Southwest. Okay? Kailangan po maglagay ka ng cure doon. Pwede ang tubig doon. Pwede ang black obsidian doon. Mga madam, mga sir, makakatulong yun para hindi mapalakas yung malas na enerhiya. Okay? Kasi pagpasok ng eclipse, maaaring mag-magnify o yung mas mapalakas yung mga enerhiya na nag-uukupa sa area. So kung yung good luck dyan mapapalakas, yung negative mapapalakas din. Kaya lang po ang blood moon malas yan. Okay? So mapapalakas niya yung negative energies na meron. Okay? So mahalaga po ang paglalagay ng pangontra. Pakatandaan niyo po mga madam, mga sir, iba ang 2026. Okay? So, hindi dapat natin binabasta-basta yung mga po pwedeng mangyari. Kailangan po mag-ingat tayo. Sunod, ano ang ritual na po pwede mong gawin na makakatulong sa ating lahat? Ito po. Ritual po na dapat ginagawa natin ngayong March 3, 2026 o yung sa panahon po ng blood moon. Ito gawin natin. Ang tawag po sa ritual na to ay banishing ritual. Dapat gawin mo ito kung sa tingin mo nasasadla ka na sa tuloy-tuloy na negative energies or sa tingin mo minamalas ka tuloy-tuloy na or mga taong nakapaligid sa iyo nagdudulot sila ng kamalasan sa iyo. Gawin mo itong ritual na ito. Okay? So unang-una maghanda ka ng papel. Isulat mo lahat ng nagdudulot ng kamalasan sa iyo. Okay? Na gusto mo nang matigil na, matapos na. Maalis ka na dyan sa kung ano man yung kinasasadlakan mo. Okay? Ito po ay pinaniniwalaan na kapag ginawa mo ito, maaaring maputol na kung ano man yung nagdudulot ng kamalasan sa'yo. Kaya't kumuha ka ng papel, isulat mo lahat-lahat ng mga bagay na nagdudulot ng kamalasan sa'yo na gusto mo nang maputol. Ano man yan, may mga nakapaligid sa'yo na nagdudulot ng hindi magandang enerhiya sa paligid mo, pwede mo isulat lahat yan. Mga toxic na energies or pwedeng magmula kanino man, pwede mo isulat yan. Okay? Kasi gusto mo nang maputol at mapalitan yan ng bago. O makaakit yan ng mga new energies at new opportunities para sa'yo. Kailangan alisin na sila kasi nanonood na yan dyan sa enerhiya mo mismo. Okay? So kung ano man yan, isulat mo. Ngayon kapag nasulat mo na, ito po ang gawin mo mga madam, mga sir. Pwede mong sunugin yan. Ngayon kung nakatira ka sa kondo, bawal ang usok dyan, bawal ang apoy dyan. Punitin mo hanggang sa pinakamaliit na parte niyan. At kapag natapos po yung eclipse, kinabukasan po, ibalot mo yan sa papel or ibalot mo yan sa mga lalagyan, lagyan mo ng konting salt. Kung gusto mo yan ilagay sa plastic, pwede. Konting salt. At itapon mo sa basurahan na malayo sa bahay mo. Kung ilagay sa loob ng bahay mo, kung paglabas mo, may basurahan kang makikita, doon mo itapon yan. Nakasulat dyan lahat-lahat ng mga negative energies, mga negative people, mga negative things, o anumang mga toxic activity na nagdulot ng kamalasan sa iyo. Isulat mo at punitin mo sa pinakamaliit na parte nito
Kung hindi mo yan masusunog, itatapon po palayo sa'yo. Okay? Ginagawa po yan sa panahon na nagaganap yung blood moon. Pinaniniwalaan po yan na maaalis yung mga nanuot na kasi yan yung mga sinulat mo dyan na maaaring nagdulot ng kamalasan sa'yo. Nasa enerhiya mo na yan, mga madam, mga sir. Nanuot na yan sa sistema, sa energy mo, nandyan na yan, nanuot na. So sa panahon ng blood moon, may banishing ritual po na pinaniniwalaan na kapag naalis ito sa iyo, magdudulot ito ng mga bagong opportunities, bagong energies para sa iyo. Okay? So, huwag palagpasin mga madam, mga sir. Kung kayo po ay nakararanas sa tingin ninyo, minamalas kayo talaga, tuloy-tuloy na, at gusto nyo maputol, ano man yan, magsulat ka sa papel. Kung hindi mo masusunog, punitin mo hanggang sa pinakamaliit, ibalot mo lang yung ng konting asin, itapon mo sa basurahan na hindi sa loob ng bahay mo. Okay? At hindi rin yung basurahan na paglabas mo lang ng pinto, bahay mo na yan. Huwag dyan. Kung may malayo-layong konti sa bahay mo, doon mo makitapon ka, pwede naman yon. Dahil hindi naman yon makaka-apekto sa kanila. Okay? Yun ay nakasil, nakabalot na. At kapag ito ay itinapon mo lang ng malayo sa bahay mo, hindi yan makaka-apekto kanino man. Kasi yun ay mga negative energies na nagdulot ng kamalasan sa iyo. Okay? Isa yan sa mga ginagawa, mga madam, mga sir, kapag may nagaganap na eclipse. At palagi tayong dumidepende sa kung anong uri, anong taon, nagaganap ang eclipse. Paalala po mga madam, mga sir, kung kayo ay makakatanaw po mga madam, kung matatanaw ninyo yung pagdilim, malalaman ninyo na matatanaw ninyo sa area ninyo, huwag nyo na po talagang tanawin, please lang, kasi hindi po natin masasabi kung gaano kalakas o kung gaano katindi ang maitudulot na kamalasan yan. Okay? At palagi niyo pong tatandaan na ang lahat ng ginagawa natin po pwedeng magdulot ng swerte at kamalasan sa atin yan. Okay? Kasi ang kamalasan po, energies yan Nasa paligid yan. Or nasa kung anumang bagay na pwedeng magdulot ng kamalasan sa atin. Kaya titingnan natin palagi lahat-lahat para makaiwas po tayo sa kamalasan. Maraming salamat po sa panonood mga madam, mga sir.